Good day, everyone! I hope you were able to learn the roles and responsibilities of the core employees in radio and television through our modules. Radio and television stations are largely made up of employees who function in ways specific to their position. Since radio is only an audio format, it requires tasks suited for audio production, while in television, it is important to work on video materials. So the production processes and the techniques also apply in the multimedia production, since we all know that most of the media institutions and networks are also engaging and airing their programs using different online platforms. So in this lesson, you are expected to identify the duties and responsibilities of basic production staff in radio, in television, and in multimedia platform. But before we start, I want you to turn on your radio or television at home. Observe the program and imagine yourself in a booth, in the stage, or in a program. I'm sure that you are asking yourself now, how can I do this? How can I do that? So as this early, I know you're trying to visualize yourself in a news and public affairs program, or in a set, or in a taping. Well, I'm sure you'll be one of the most talented and sought-after broadcasters after your graduation. In our previous lesson, we discussed the functions of all the personnel in radio and television broadcasts. But this time, we will focus more on the core or most basic tasks needed in broadcast. Without them, specifically the newsroom and the production team, 24-hour broadcast would not be possible. Life in the newsroom is fast-paced, competitive, exciting, and of course, it's very stressful. Since news happens around the clock, the staffing of newsrooms usually follow suit. The life of all members here is very busy as they are required to be 24 hours on duty. Imagine that. They are ready to cover any incident or any event. When you watch your favorite shows and newscasts, you rarely give thoughts to the process that brought that show to your living room. Teams of broadcasters, directors, technical specialists, and other employees work together to bring radio and television programming to viewers. So let's start with the station manager. The station manager is in charge of smoothly running the studio's day-to-day business. These may include organizing the station's schedule and content, maximizing profits of the station, managing the budget, and of course, supervising of all of the staff. Next, the production manager. So during the production process, the production managers work on set to make themselves available to troubleshoot issues that arise. So during newscasts and other live programming, production managers view the broadcast and direct the lighting and video technicians to make any needed adjustments. Production managers also keep a close eye on the budget and schedule to assure everything is done on time and within the budget. The producers. A good producer has a clear idea of the objectives of the program and the actions necessary to get there in development with their on-air talent. Next, the radio and TV announcers and the anchors. So they perform a variety of tasks on air and off air. So they are commonly referred as the radio presenters or the radio announcers. So they read prepared scripts or ad-lib live commentaries as they present news, sports, and any updates. The news reporters, so they gather information from various sources, analyze and prepare news stories, and sometimes present the information on air. On the other hand, correspondents file stories about events happening in the regions they are stationed. So we call it beat assignment. News reporters are under the supervision of a news director. So what is the task of the news editor or the desk editor? The news editor has overall editorial and management powers
of the station's news and current affairs program. He or she has to oversee the newsmaking process on a practical level, ensuring a good liaison with external news sources and international outlets. So he or she gives a legality of any news package. So the main task of the editor is to edit all of the stories of the news reporters. Next, the researcher. So as a program researcher, you provide support to the producer and production team of a television, radio, film, or an online project. So you will source contacts and contributors for programs, as well as supply your own ideas and work on location. But some of the media researchers also help in filming and sound recording. The work involves organizing, planning, and researching everything that would happen during the program. Researcher's role may also be known as specialist, broadcast assistant, or assistant producer. Next, the segment contributors. Segment contributors usually bring a specific topic or on-air activity which are suited to the short-form presentation of this topic, sometimes for no more than 5 to 10 minutes. So their topic is often required to be particularly original. Most of the segments are pre-recorded. The technical department. So under these are the chief engineers, the technicians. Employees in this department operate and maintain the equipment ranging from studio machines to transmitters. So they are interchangeably referred to as engineers, technicians, and operators. They manage equipment that regulates the signal strength, the clarity, and the range of sounds. The camera operator or the cameraman. They work with editors to determine all the aspects of shot. They also provide practical and creative input to scene planning. So they are also responsible for operating a variety of technical equipment, including the single and multiple portable cameras, remote control and electronic cameras, the cranes, the mobile mountings. They can also assemble and set up equipment and creatively frame and capture actions. The marketing and sales executives sell advertising time to business companies, advertising agencies, and other organizations on behalf of the radio or TV station. So they must be highly knowledgeable about the station's mission and vision, the reach, the target format, and other related listener demographics, including income levels, gender, age, and consumption patterns. The traffic controller. He or she schedules and lines up spot advertisements, commercials, and other promotion materials to be played by the announcers. The traffic controller carefully schedules the commercials, taking into account the time slot in which the commercial is to be played. And last, the editor and the post-production staff. After shooting is finished, the editors use the video and audio recordings to cut the segments together. All of the materials, the audio and video recordings will be given to the editor or the post-production staff. The importance of editing to the success of a production is far greater than most people realize. So these are the core or the basic roles in production for radio, television, and for online. So without the help of the employees, or if they don't perform their tasks well, the production team won't be productive. For years, BU has produced graduates under the Print and Broadcast Media Department who are now working in the mainstream media. So I would like to show you some of the clips of my interview with our graduates who are now working in the big networks, the radio and television networks here in the Philippines. So they will give you some ideas on their daily tasks and activities. Hello, ako po si Rufa Lozada na Acting News Director ng Bombo Radio Legazpi and also a news writer and minsan reporter, technician din, and at the same time coordinator minsan
program anchor pa. So as news director, pumapasok nga tayo ng maaga kasi nga 3:30, yun yung talagang siniset ko as alarm ko na gigising ako. Pagdating ko by 5 a.m. dito sa station, ang unang-una kong ginagawa is to check yung write-up nung duty personnel for the prepared newscast para sa Bombo News and Reviews Morning Edition na ako rin yung nagko-co-anchor and yung main anchor is Bombo Lito Sanchez. So, even yung write-ups na para sa isi-send, mga reports sa Makati News Center, kailangan rin na i-check. Kailangan na basahin yung news copy na out loud and kung may mga kailangan na i-proofread doon, gawain ng news director na i-edit ang mga yon and to make sure na kapag nandun na sa mismong newscast ay malinis na kumbaga and hindi na or lessen na yung mga problema such as pag-stammer o kaya yung mga glitches ng newscast sa graphics. Kasi nababanggit ko nga kanina na may Facebook live broadcast na rin kami. So even the graphics kailangan na i-prepare ng news department na yun nga yung pinamumunuan ko dito sa Bombo Radyo Legazpi. And at the same time, ako rin yung mag-newscast. So after editing and pag-proofread nung copy na babasahin namin, kailangan pa namin yun i-prompter kasi hindi lang audio, pati visual, may presentation na kami. So, naka-prompter na yun and after that, ako naman, ayusin ko na rin naman yung sarili ko. So, matapos kong mabasa yun, ay bago ako sumalang, I usually vocalize. So, ang pag-vocalize hindi lang para sa singer. So, pati rin sa mga broadcasters, yung mga nag-on-board. So, kailangan rin na mag-vocalize para hindi lang yung copy mo yung prepare, pati ikaw mismo prepared. Kasi yun yung unang-unang sinasabi sa amin, never go on air na hindi prepared. Kasi medyo magmumukhang malamya sa newscast man yan or sa program. So after that, syempre sa newscast, make sure na relax tingnan and at the same time ay talagang kumbaga nandun yung conviction mo kapag nagbabasa ka and yun nga yung sa mismong news presentation. After nito, ang may mga succeeding programs as a news director and yung kasama namin na duty personnel dito sa newsroom, may mga ongoing programs, lahat ng yon kailangan na namin i-transcribe. So, ibig sabihin, kung ano man yung narinig namin doon, nagra-write na kami ng news about it. So, habang ongoing yung interview, ay sinusulat na namin yon para mabilis yung pagsusulat namin, yung mismong pag-deliver namin ng mga reports, mabilis din. So, after that, mga after ng shift ko, kailangan naka-monitor pa rin ako dito sa station kasi as part of my duties, kailangan lagi kami naka-monitor kung ano yung ongoing, ano ba yung latest, ano ba yung napag-uusapan. Para kapag sa next day na sumalang ulit ako sa duty ko or shift ko, wala akong ma-miss out, kumbaga. Ito ang Bombo Radyo Legazpi, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na makalisan alas 6 nin pagkaga.
Mientras tanto, nagtugutan sarong nurse sa Lapu-Lapu District Hospital na nagpositibo sa coronavirus disease na ipalawasan sa iyang pangaran. Dangarig na makatabang sa ipigsa sa gibong contact tracing kan mga otoridad. Sa entrevista kan Bombo Radio Legazpi kay Marlo de Guzman, exclusive, ipigiras kay di na nakuha niyan coronavirus. Mantang nasa trabaho sa uhali isa sarong pasyente sa isla kan Lapu-Lapu na dinaraso sa indang ospital. Alagad binawian in buhay huli sa virus. Ipigayag ni de Guzman na isinapubliko niyan sa iyang pangaran tangaring maparikas ang pag-aram sa mga posibleng naging close contact niya asin maabisuhan na magpa-swab test. So, ang gusto ko lang po is malaman nila na nagpositibo ako and coordinate sila sa barangay response emergency team nila, yung birth. Yan ang parte ka naging pahayag ni Marlo de Guzman sarong nurse asin naging COVID-19 positive. Oras na mga dugang 23 minutos na makalisang alas 6 ng pagkagaliwat kami po ang sinugnahan tabayanan sa mga presko mga bareta ngunya na amay na aga Webes. Ako po si Bombo Lito Sanchez kasabay si Bombo Rufo Lusada masunod na mga bareta sa lado nasyonal. Ang malusog na pangangatawan dulot ay mabuting kaisipan. Narito ang ulat kalusugan. Nagpatalit ang mga eksperto sa mga persona may diabetes na ebitaran ang pag-inom ng labi sa 2 baso ng wine, hulit na nagpapalangko awinin ng blood pressure. Sigon kay Dr. Matthew Singleton, ang mga persona may type 2 diabetes na nagiinom ng 8 o mas dakul pa na baso ng wine, ang 60% na naglalangkaw ang blood pressure. Isinararam sa nasabing pag-aadal ang nasa 10,000 na mga may edad ng persona na may type 2 diabetes alis sa 77 na mga ospital sa Estados Unidos. Nahiling na kung lilimitaran sa naas sa 2 baso sa kada aldaw, daiman makakarout ang white sa hawak, kan personang may diabetes alagad da isa na dapat na magsobra digdi. Yan ang balita sa saludi ni po si Bombo Romeo Bilardo Jr. Bombo Balita Espesyal. Ipinagkukonsideraran organ 2 o as low as possible bilang slowest musical composition sa kinaaban asin subject sa longest lasting musical performance sa istorya kan kinaaban na an as low as possible ang ipinagsurat ka na maaram na American composer na si John Cage ang nagtutugtog sa St. Bouchard Church sa Halberstadt, Germany poon kan Septyembre 5 taong 2001 alagad napundo kan Pebrero taong 2003 kung sainan kada nota ang padagos na pinagtutugtog sa nakalihis na mga bulan na sintaon. Halimbawa, ang latest na nota ang nagbago kan September 5, 2020 asin masunod na nota ang nakatalaan sa Pebrero 5 taong 2022 asin nakatalaan nining magtapos sa taong 2640. Kan February 5, 2009, nagperform si Diane Luces kan as low as possible sa laog nin 14 oras asin 56 minutos asin si Joe Drew ang nagkaigwanin 12-hour performance asin planong gibuhon ng 48-hour marathon na ngunya na planong patugtugon na as low as possible sa nasabing cathedral sa laog nin 639 years hasta sa makasurvive ang instrumentong pinagagamit sa pagtugtog kaini. Yanan sa tuyang bareta espesyal ini si Bombo Romela Sakayan. Ang daily routine ko ay gumigising ako between 3 o'clock ng umaga and 4 o'clock ng umaga. And kasalanan na ang magising ng 4:30 or 5 o'clock ng umaga dahil nagkakaroon na ng parang sayang ng oras. E di sana yung balita na kukunin mo is nakuha mo na ng maaga, malilate pa siya kung gigising ka pa ng late. So that's how I start my day. Umaga pa lang, sinusulat mo na siya. And pagpaplanuhan mo sa kada program na magra-run sa inyong araw na yon, dapat may maibalita kang isang balita sa kada program. Kasi sa amin, ang style, aabot ng siyam na reporting kada araw ang nangyayari sa amin. So, magmula alas 5 ng umaga hanggang alas 7, 2 beses ako magbabalita. Alas 5 para dito sa mga police blotter and my area or beat area. Yan ang sinasabing beat area. My beat area is dito lang sa Daraga. And hanggang dyan sa may Bicol University, ang aking boundary is yan na Philippine Coconut Authority. Yan ang aking sakop na lugar. And buong Daraga sa akin na ako ang naka-beat dito sa lugar na ito. So,
Pag umaga, ang pinakauna mong titingnan is yung police blotter, yung nangyari throughout the night dito sa paligid. Nandiyan na yung mga krimen and yung mga untoward incidents na nangyari sa paligid. Kailangan mong i-report yun alas 5 ng umaga. And tapos alas 6 is yung news express namin na kung saan straight news lahat, straight news. And dito ka na mag-report ng anything under the sun, political, social, or kahit pa spiritual, basta ang rules kasi sa reporting is kailangan may interest ang tao. Throughout the day, umaga, 8 o'clock hanggang maghapon, dyan na nangyayari yung sinasabing news gathering. So, doon ka na magsisimula magtingin doon sa mga notes mo kung anong ipa-follow up mo dito sa oras na to. Kailangan din ng time management, lalong-lalo na kasi hindi mo naman kayang takbuhin ng isang lugar ng isahan lang tapos pupunta ka sa isa pang lugar, mahirap yon. So, kailangan tingnan mo muna kung ano yung priority mo, kung ano yung mas mabigat na issue na kailangan mong bigyan ng diin, yun muna ang ipa-follow up mo. Katulad ngayon na may COVID-19 may binabantayan tayong COVID-19. Ngayong panahon kasi mahirap ang mag-news gather, lalo-lalo na kung hindi ka pwede mag-interview personally sa mga taong involved doon sa issue yon. So, ano ang papasok na naman dito ang pagiging mong resourceful. So, ibig sabihin dapat kumpleto ka lahat ng contacts through phone call or messenger. Dapat alam mo, kilala mo kung sino ang kailangan doon sa issue yon para hindi ka na mahirapan. Kunwari, may issue ka tungkol sa basura, sa daraga, o kanino ka lalapit. Dapat alam mo yan kung kanino ka agad-agad lalapit. Hindi na yung ihanapin mo pa kasi mahirap talaga yan. And pangatlo, yun na yun, talagang maghapon or hanggang lunchtime, posible, pwede kang mag-news gather. And ang reporting kasi namin pag umaga hanggang 12 o'clock ng tanghali, nagbubuga pa kami ng kahit na anong balita din sa paligid. And magmula alauna ng hapon hanggang alas 3, yan din yung aming rest hours or itong pahinga namin. Katulad ngayon, nakakapagpahinga ako na hapon and mamaya mag-resume na naman ang aming trabaho na mag-report alas 4 ng hapon. So, alas 4 ng hapon, isa, and dun sa programang Bicol Target namin, commentary program, and alas 5, yung straight news din, na pinapanguna ng aming news director na si Director Edwin Peralta. So pagkatapos noon, pagkahapon, uuwi ka na sa bahay nyo pero hindi pa yung magtatapos yung trabaho mo. Kailangan pa rin, active ka pa rin sa paligid. Dapat alam mo at dapat makiramdam ka kasi ang pagiging reporter ay hindi lang nagtatapos kung anong oras ka magre-report, kundi kahit pa yan matulog ka o kahit na gabi na, dapat magbantay ka ng paligid mo kasi kunwari may nagbanggaan dyan sa labas, hindi mo nakuha yung pangyayari. Paano pag tinanong ka ng anchor mo kinabukasan? Anong itsura ng biktima? Ano ba yung naging sitwasyon? Ano ba yung naging malala ba yung sitwasyon? Hindi naman lahat ng bagay or hindi naman lahat ng reports aasa tayo sa pulis. Kailangan din natin ng personal na makita dapat natin ng personal yung nangyari. Kung gising ka lang naman tapos may nangyari, talagang obligado ka dapat i-check mo yan. Kasi hindi po pwedeng papabayaan mo lang parang wala kang pakialam. Kaya kailangan maging active tayo sa paligid natin. And gabi pa lang, i-transcribe mo na naman kung may any development doon sa reports. Kung may development doon sa reports na umaga pa lang, nakuha mo na yung sagot. And kung may nakita ka doon sa balita na parang butas, na may isa pa palang issue na dapat tutukan, yun ang kukunin mo. And pagkakuha mo nun, kinabukasan mo naman yun, i-report. Storyang may init. Report muna tayo. Hali po dyan sa luwas, 8:19. Lokal na gobyerno Candaraga nagdistansya po sa isyu kang DNR sa Ewa Beso. Aramon tada po, ini pwedeng sumabit ka, pwede ka ini magpaliwanag ang sangguni ang bayan. Bako yung mani. Tansang ko ng bayan, nag-approve man ka ini. Renz, good morning, Renz. Hello. Yes, go. Yes, sa Marinaga sa BBP, asin na Marinaga sa mga parantabay, sa mga dugan niya mga bareta, distansya. O nagdistansya na ang lokal na gobyerno, Candaraga, manangkod kang problema.
kan DNR dyan sa pinagkataram na Iwa Beso ini sanitary landfill dyan sa barangay San Ramon Dargalbay. Ini yung koneksyon duman sa naging issue na niluwas ko sa bago ni Kuya Jimmy na salita na kung saan nagkaikuan ng question na MDB manungod niya ni kang parameter na nakasakop digdi airport 13 kilometer na parameter na pinagtataram kan MGB dapat dahil digdi sakop ang sanitary landfill. Siguro digdi sa interview kan DCTV News kay Kagawad Jun Nunez ang pamayokan na Committee on Environment. Siguro sa iya na bago pa man ipinasar ang resolusyon na minatugot sa Iwa Beso na mag-operate digdi sa barangay San Ramon Dargalbay kay puwan nang mag-comply kan Iwa Beso sa DNR. Di na nga niya pinagtataram na pag-comply sa ECC. Kaya siguro nga ni digdi Kagawad Jun Nunez na dapat DNR na mag-askaso nambitan ng bagay asin luwas na digdian na sangguniang bayan sa dahilan ng nagpapasarsanaan sangguniang bayan kuning kasuman na kompleto sa dokumentos ani Iwa Beso kung gusto nila mag-operate. Pero sa lado man kan kaaptabi BP manungod nga ni kining Bicol International Airport sigun di Kagawad Jun Nunez na wala man naiiling na problema na kaap manungod nga ni kining sanitary landfill kung nakapalog in 13 kilometer dahil ang taang concern man sa natin kung di Kagawad Jun Nunez kan kaap ang posibleng pagdakol ng mga payong lalo na kung nagkakaiguan ng landfill nagkakaiguan ng pagtiripon-tipon kan bayong na delikado nga ni lalo naman sa lado ni pag-operate ng sarong airpuerto. Yung digdig kay Kagawad Jun Nunez na nagkakaiguan man ng mitigation protocols or mitigation measures ni Iwa Beso manungod nga ni dyan sa nambitan ng bagay kaya wala man na tinaram nagkaap na problema manungod dyan sa bagay na iyan. Dinagadan tama ng lado si Vice Mayor Junji Ausian sigun sa iyan na open sindang ipasara na Iwa Beso paning kaso man bawian ng ECC kan DNR ang nambitan ng kumpanya sa pag-operate kan sanitary landfill lalo na ang DNR asin ng Iwa Beso ang nag-istoryahan manungod na nambitan ng bagay kung sinda nakakaaram kaniya na parameter natin nagtataram. Sikun man di kay Kagawad Jun Nunez na ang manungod sa 13 kilometer parameter na itaram naman ni sinta sa indakan DNR pero ang nagtatao nga ni ulit-uliton ta ang nagtatao kan ECC iyo ang DNR kaya dapat DNR man ang magsolusyon kanon ang bitan ng bagay. Nya kang inapurba ninda yan sa sangguni ang bayan tabi Lawrence Renz. Day ninda na iling na igwaki mga arog ka na kondisyones palan na dapat adalan. Roger Tabi BP, manungod kang pagpasar kayo ng resolusyon sa pag-operate kayo ng Iwa Beso. Sigundik kay Kagawad Jun Nunez maging man ni Vice Mayor Junji Ausian. Manungod dyan sa pipa-comply kan DNR, luwas na ang sangguniang bayan. Dahil lang sa condition man sa nabisi sangguniang bayan, kung gusto mo mag-operate din sa rong sanitary landfill, basta dapat complied ka. Hindi sa pinagtaram kan DNR. So yun yung pinagtaram kan DNR na 13 kilometer parameter, ibig sabihin kayo ni, nagkaikuanan ng restoryanin ng Iwa Beso at DNR na nag-comply sinda sa parameter na pinagkataramta. Kung dahil man sinda nag-comply, dahil man sinda i-issuean ng ECC, sunod kayo ni, dahil man sinda i-issuean ng permit to operate kan sangguniang bayan. Iyo. So ECC ang pinaka-importante. Sisa nag-issue kang ECC? Ang nag-issue kang ECC tabi BP, DNR. Sisay ang nagtaram na nag-violate so Iwa Beso sa pagbugtak na narani sa airport? Di ba kasi tinaram BP ka sa bago? Sisa nga nito? Si Arlene Dayaw. Dinar. Ma'am na Arlene Dayaw kan MGB. Dinar, bago. Roger. Sisa nag-approve ka ito? MGB. Kaya yan BP, distansya. Nag-iisipon mo talaga, Linda, so nagkataon ng comply, pag mag-comply dapat ka masarog kayo ni. Pero ngunyan lugod na presenteng oras, nagpaluwat na naman sinda. Nanay man palang nag-comply sa parameter. Kaya malibong. Kaya siguro nga dito sa mga members ng tanggalian, karoon kay Kagawad Jun Nunez, na sa para sa Linda, wala mang problema kung nabawion sa mga masurod daw kung yung kaso man na mag-operate yan in Bicol International Airport. Kung yan talaga ang pinapupusol ka ng MGB, dahil sara ining Iwa Beso dahil lang nakapalaw ng 13 kilometer wala sila magini po na ipapasara ini kuning kaso man bawian ng ECC kaning DNR. Iyo nya kun iyan ipasara sa na matapok ipasura. Iyan na naman BP ang sarap pang problema na disipara na naman kan LGU dahil lang nga sabi ni Vice Mayor Junji Ausian
na kung kaso man na mangyari ini, maisip na naman sindalod kung saan na naman na pwede. Or kung kaso man may privado naman na mag-run LGU na gustong mag-open, yan na naman ang sendang antisiparan. Pero sa ngunyan, wala pa sindang konkretong solusyon. Kung kaso man mag-abot sa puntong magtara na, o ipasarakan DNR, kinang iwabeso na pinaksainot nga ng pagkakataon, sindaso nagtaon ng permit, na ECC, natatay na iling, ini na may parameter pala na pagsusunod. Yes. Okay. Yan tabi, BP, ang mga dagdag na follow-up dito sa luwa sa Rans Luna, GC, Jepinyon. Ay pigapudan kita mga tugang sa DNR. Good day, my name is Sheila Madrigalejos, newscaster ng Brigada News FM Bicol. Sa Brigada, meron kaming sinusunod na news format sa mga programs namin. So, pag umaga, yung program format namin ay mostly balita. Yung mga balita naman dito ay contribution din ulit ng 4 na station sa Bicol. So, ganun lang siya. Umaga hanggang hapon. Ang goal talaga namin is, yun nga, more on music, entertainment kami kasi nga kami ay FM, news FM. So, nais namin na dun sa kahit sa mahabang musikahan, meron kaming maipapasok na balitaan. So, ganun namin binabalance yung programming namin. As a newscaster, hindi lang ako basta uupo lang na bibigay sa akin yung script. Uupo lang, babasahin ko, and then tapos na. Tapos na yung program, extra, tapos na. Hindi po ganun. So, as a newscaster, nag-news write din po ako. And nagpe-prepare din po ako ng aking news script. Dun sa Larga Brigada, ako yung nagpe-prepare. Ako din yung segment producer noon, yung 1-hour newscast na yun. Ako din yung nagpe-prepare nung buong balitaan. So, maganda naman doon kasi ino-organize ko na lang yung mga balita na ine-entry ng 4 na radio stations namin. And of course, nagdaragdag ako ng mga script, mga at least 2 scripts gawa ko. So, at the same time, nag-news write din ako. Tawag niya sa Bicol, nagpa-plasta ka itong news program. So, yun yung task ko doon. And then, of course, kapag uupo na, hindi ka lang basta uupo. Kapag mag-onboard ka na, kailangan pa rin dyan ng preparation. So, time in ko ay alas 4 ng umaga. I see to it na may 30 minutes pa eh. 4:30 kasi yung onboard mismo. So, yung 30 minutes na yon, I see to it na napo-proofread ko yung script. Kailangan talaga sa amin, proofreading is a must. Sa newscaster, sabi ko nga kanina, hindi lang uupo ka na lang dyan. So, maliban sa akin, additional task sa akin, kasi ako nagpe-prepare ng script ko, kailangan ko pa rin yung basahin. Kasi hindi naman ako ang lahat na nagsulat noon. Yung mga stations namin, nag-contribute sila doon. So, kailangan basahin simula sa headlining hanggang doon sa script para at least kung merong mga mali, anticipated mo na pagdating ng oras na magbabasa ka na para pagdating sa ere, hindi mali-mali yung sasabihin. Diba? So, kasi kahit minsan, kahit sanay na tayo, sabihin natin matagal na natin ginagawa, so, kailangan pa rin natin na-anticipate, di ba? Maganda talaga yung nag-proofread. So, isa yun sa number 1 rule sa amin, huwag kang uupo nang hindi ka nag-proofread. Yun. So, lagi yun sa aming nire-remind. And syempre, program plan, nandyan yung petsa dapat sa program plan mo. Anong araw ngayon para hindi ka na mamali-mali kapag ka nagpo-program ka na. So, dapat nakaplano din yung kasi yung sa akin kasi, kailangan ko talaga ng program plan kasi hindi lang siya pure newscast. Magtatakal din ako ng issue. So, kailangan nakaplano siya. Kung ano yung mga sisingit, gano'n. I-organize mo yung balita kung ano dapat. Kung sa dyaryo, kasi ang tawag doon banner story. Ano yung top story mo? Diba? Pipili ka ng balita kung ano yung malakas dyan, ano yung dapat unahin. So, kabilang yun sa mga task ko sa pagpe-prepare ng news script. Pero, hindi pa rin po ina-allow sa amin yung paperless na mag-newscast. Ang gamit na lang ay computer purely. Hindi po. So, kailangan lagi na mayroong script. Kasi hindi naman natin inaasahan. Minsan nagba-brown out, diba? Although, meron naman tayong tawag doon, AVR, yung nag-stay pa rin yung computer. Minsan kasi nade-drain yun eh.
paano mawawala? Paano magbabalik yung matagal pa yung mag-load? Kung trip off lang naman. So, kailangan pa rin pong Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, Bagyong Leon lumakas pa bilang isang tropical storm. Malakas na buhos ng ulan asahan sa Aurora at iba pang mga lugar sa bansa. Ilang lugar naman sa Coron, Palawan binaha dahil sa Bagyong Leon. Vice President Leni Robredo naniniwalang walang magbabago kung pagbibitiwin sa pwesto si Health Secretary Duque. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Recoveries naman sa COVID-19 sa Bicol pumalo na sa mahigit 1,000. LGU nagpaliwanag sa pagpapa-home quarantine sa ilang close contacts ng pumanaw na kongresista sa Sorsogon. Si Brigada Sheila Madrigalejos ng Brigada News FM Bicol. Brigada Sheila, i-brigada mo! Brigada Sumampa na sa 1,047 ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19 sa Bicol Region matapos na madagdagan ng 55 ngayong araw. 13 sa mga bagong recoveries ay mula sa mga bayan sa Albay, 22 sa lungsod ng Legazpi, 13 sa Naga City, 3 sa Catanduanes, 2 sa Sorsogon at 2 rin sa Camarines Norte. Sumampa naman sa 1,589 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng sakit sa rehiyon, pero 488 na lamang nito ang aktibong kaso. 27 bagong kaso ang nadagdag ngayong araw, kung saan 15 ang mula sa Camarines Sur at 13 naman ang Albay, Sorsogon, Catanduanes at Camarines Norte. Nananatili sa 54 ang bilang ng mga nasawi sa sakit sa buong rehiyon. Samantala, nagpaliwanag ang lokal na pamahalaan ng Gubat, Sorsogon matapos na payagang mag-home quarantine na lang ang ilan sa mga close contact ng yumaong si Congresswoman Bernardita Ditas Ramos at isa pang nasawi rin sa sakit sa nasabing bayan. Ayon kay Ralen Indeno ng MDRRMO, wala nang bakante sa kanilang quarantine facility na nasa 80 lamang dapat ang capacity. Pero ngayon anya, nasa 100 na ang laman nito. Dahil dito, minarapat na lamang umano nilang ipa-home quarantine ang mga nasabing individual kasabay ng ipinatupad na lockdown sa ilang sityo ng 6 na barangay sa bayan. Para sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali, ito si Brigada Sheila Madrigalejos mula rito sa Regional News Center ng Brigada News FM Bicol, the Music and News Authority. Ako po si Maple Dinar, a former ABS-CBN Naga reporter. Ang sa television, kailangan may material. We use photos, videos. Mapapansin din ninyo kung hindi available yung material, we use the map. Yun yung tinatawag kung saan nangyari yung incident. Gabi pa lang, kung kaya nang i-contact yung nandoon or kasama doon sa report, pwede na siyang iset yung schedule ng interview. Like, tatanungin mo na, available ka ba sa ganitong klaseng oras for interview? Kasi mas maganda and mas madali kapag scheduled interview na. Mahirap kasi na by morning, tsaka ka lang mag-aasikaso or tsaka mo lang din i-contact. So, kapag nag-reply, automatic by morning, puntahan na. By 8 a.m. kasi ang pasok. So, 8 a.m., let's say 8:30, nandun ka na sa site, then interview. Syempre, may counting briefing din dyan. Kakausapin mo kung ano yung topic. By bus operation, let's say, usually ang nai-interview namin is yung tagapagsalita ng Naga City Police Office. So yun, schedule na yung interview, i-discuss niya na kung ano yung nangyari, and then maghahanap ka ng material. Yung material, yun yung gagamitin ng editor for the news. So yun yung possible video, possible photos na pwedeng magamit. Pag naibigay na, yun, madali lang kasi tatahiin mo lang yung storya. Kumbaga, right to video ka na, yun yung tinatawag na right to video. So ano yung nangyari dun mismo sa video? Kumbaga, di-describe mo lang din. And then after that, first story mo yun. So kapag may time pa, then for sure may time pa na pwede ka pang makapaghanap ng balita. Pwede ka naman gabi pa lang, pwede ka nang mag-scan ng national news na pwede ring i-localize. Like, for example, yung
motorcycle na kailangan na rin ng barrier, So, pwede kang mag-schedule interview din sa kung saan dyan na authorized person. Tapos, aabang ka sa checkpoints area, and then, yun, kapareho lang din nung sa ibang story. After data gathering, syempre papasok. Next na yung script writing. And then, kapag tapos na magsulat, doon na yung i-check ng desk, and then punta ka na sa cameraman. Iwan mo na sa kanya yung script, after voice over, tapos lalatag mo na yung material, pipiliin mo na kung alin yung mga gagamitin, and then yung sa interview, ikaw rin yung pipili doon kung alin yung gagamitin. And then, yun, for final editing siya ng cameraman, tapos titignan mo ulit kung okay na sa'yo yun, and then for airing na siya. Parang ang ABS-CBN News Team habang papunta naman sa Camarines Norte para mag-cover ng balita kaugnay sa COVID-19. May ilang pulis din ang pinuntahan ang mga himpilan ng ABS-CBN sa mga probinsya. Nagpapatrol, May Pulvinar. Ng media, kabilang na mga taga-ABS-CBN sa inilabas na advisory ng Philippine National Police, kabilang pa rin ang mga empleyado ng ABS-CBN sa mga authorized persons outside residence na dapat payagang makaraan sa lahat ng quarantine control points kapag nagpakita ng valid ID. Maging si DILG Secretary Eduardo Año ay sinabing malaki ang kontribusyon ng Kapamilya Network para sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Umasa siyang mariresolba na sa lalong madaling panahon ang issue ng prangkisa ng ABS-CBN. ABS-CBN is also, one big loss. ABS-CBN is also really doing its part in informing that this is really a legal issue or a legal matter. And we have never discussed this in the IAT yet. But we hope that this issue should be resolved very soon. Hello po, my name is Marcia Navarra. I worked with ABS-CBN for 5 years. So, noong 2015, I got into ABS-CBN as program researcher. So, basically, ang program researcher is like the life and blood of a TV show. Kasi lahat ng umi-air on TV, ng bawat program, lahat yan dapat galing siya sa program researcher. So, ang nangyayari kasi is every week, yung mga show, nag-meeting yan, nag-brainstorm sila on the kind of episode that they're gonna produce in the coming weeks. So, ang pinakaunang job ni researcher is to look for stories na pwede niyang i-pitch. Ngayon, yung paghahanap ng stories, syempre depende sa kumbaga sa equity ng show. So, sa case namin, which is Matanglawin, Matanglawin has been running for 12 years, hosted by Trivia King, of course, Kuya Kim Atienza. So, lahat ng stories na i-air namin dapat ay educational. Basta at the end of the day, dapat may matututunang bago or may matututunang, kumbaga, wow trivia yung audience. So, ang nangyayari is, naghahanap ng story si researcher. There are many ways to look for stories, pero ang pinakagamit, I think, is of course looking for stories online, sa social media. Sa paghahanap ng storya, yun. Pag meron siyang nakita na story online, i-contact niya ngayon si yung taong yun. Yung taong yun, tinatawag nating CS or case study. So, si CS, kukunin niya lahat ng information about that CS. And basically, ipunin niya yung profile niya. And then, ipipresent niya yun sa team. Para siyang thesis defense. Parang i-defend mo sa team mo bakit siya karapat-dapat na i-air online. Bakit siya karapat-dapat na i-feature ng Matanglawin. Tapos, once na ma-approve siya nung head or the executive producer, hindi natatapos yung trabaho ng isang program researcher sa paghahanap ng storya. Kasi pag na-approve na siya ng head, doon pa lang magsisimula yung ngarag. Kasi as a researcher, ikaw kasi gagawa ng lahat eh. From the props, the talents,
the interviewees, coordination sa mga kailangan yung kausapin, location, ikaw lahat ng mag-aasikaso nun. So, i-explain ko na po yung sa segment producer writer. Si SP naman, siya ang in charge of the, kumbaga, visual presentation ng story kung paano siya i-air on TV. So, yung creative execution ay sagot ni SP. Kasi, pag meron kang story, hindi mo naman siya pwedeng i-narrate lang na as is. For example, ang topic mo is 17-year-old boy na nagtuturo siya ng baybayin sa community ng mga bata. Hindi mo naman siya pwedeng i-air lang on TV na ipapakilala mo lang siya. Ito si Zion, 17 years old siya at nagtuturo siya ng baybayin. Siyempre, maraming yun. For one, it's gonna be boring. Hindi mo makukuha yung interest ng viewers mo kung ganun mo lang siya sasabihin. Siyempre, may mga gimmick ka, may mga pakulo ka kung ano-ano. Ngayon, si SP yung mag-iisip nun kung ano yung gusto niyang gawin sa segment, kung paano siya lalabas sa TV, kung ano-anong klaseng props yung gusto niya, kung sino-sinong experts yung kailangan niyang interviewin, kung saan siya pupunta. So ako, the baybayin segment was assigned to me. Siyempre, ang pinakauna kong ginawa is to understand, to learn how to read and write baybayin. Kasi how will you be able to let your audience understand, di ba? Kung ikaw mismo hindi mo siya naintindihan. So yun. And then, pagka nabigay sa'yo ni researcher yung lahat ng information, lahat ng background, pag-aaralan ko na siya ngayon, tapos iisipin ko na paano ko to ipipresent. So, ang gagawin namin yun through a treatment. Treatment is like parang guide, an outline, kung paano mo siya nai-imagine na lalabas ng TV. Parang gusto ko ba nandun din sa treatment lahat ng camera angles. So, ikaw yun, si SP yun ang magde-decide. Camera angles, kung paano papasok si Kuya Kim sa eksena. Kasi hindi naman siya, parang Matanglawin has 4 segments in one episode. So, hindi naman siya makakapunta sa lahat, sa 4 na fini-feature mo, diba? So, you have to look for ways kung paano siya ipapasok na hindi yung basta-basta lang si Kuya Kim magbibigay ng trivia. So, paano mo siya gagawin? Ganun. And then, so, yung treatment na yun, subject for approval din siya ng executive producer na kapag once na ma-approve siya, pwede ka nang mag-shoot ngayon. So, sa shoot, as an SP, ikaw pa rin yung in charge. Para kang director ng sarili mong segment. So, ikaw yung magsasabi sa cameraman or sa director of photography na kailangan ko ng shot na to, kailangan ko ng time-lapse, kailangan ko ng slow motion, kailangan ko ng shot yun na naglalakad, ganito. Basta, lahat ng specific details, ikaw yung mag-iisip. And it's a challenge. It's hard coming up with something na bago and unique because, like I said, it's been running for 12 years and ano pa nga ba yung bago mong pwedeng ipakita? So, pag after ng shoot, ang shoot usually takes like 1 day for that story. Tapos, iba pa yung shoot with Kuya Kim. So, that's another day. And then, pag okay na yung video materials mo, tapos na lahat-lahat, isi-script mo naman siya ngayon. Susulat mo na yung script na depending on the video materials that you have. Tapos, yung script, kapag na-approve na siya, pag may final script ka na, mag-edit ka naman ngayon. Yung editing is, dahil ako yung nakakaalam ng videos, yung kinalalagyan ng kung ano man yung shoot ko, ako yung maglalatag ngayon nun. Yung pasunod, yung sequence ng mga videos. And then, isusupervise mo si editor para yung target look mo for the video, for the segment is makuha niya. So, yun. Mag-edit si editor and then, pag natapos siya, ipi-preview ko siya
And then, pag hindi pa ako satisfied, may gusto pa akong baguhin or idagdag, sabihin ko lang kay editor. So, you're like managing your own team as a segment producer para makuha mo yung gusto mong look ng story mo. Para hindi lang siya yung basta-bastang story na, i-edit ko to on TV, ito siya. Yung kailangan, pa rin siya. Kailangan playful, actually depending on the topic eh. So, kung pambata yung topic, syempre it has to be playful kasi yung attention span ng mga bata, gano'n. Kung pang millennial siya, syempre iba din yung atake nun. So, every week, iba't ibang storya. So, minsan nakakabaliw siya kasi parang this week, kailangan ko aralin yung baybayin. Next week, kailangan ko naman maintindihan kung bakit umaalsa ang cupcake sa loob ng oven, mga ganun. Tapos next week, iba naman, science invention naman. So, iba-iba siya. It's hard working for an educational show. It's challenging. Ang SP din ang nagde-decide ng yung graphics ng segment. So, ako gusto ko ng may trivia si Kuya Kim about tattoo. Tapos, syempre, hindi naman pwedeng the whole time si Kuya Kim nakikita si Kuya Kim lang ang nakikita sa TV habang nagsasalita at nagbibigay ng trivia. So, dapat may tapal yun, tawag namin. May tapal siya na, yun, hindi naman video, kundi graphics. So, ako, magbibigay ako ng instruction sa graphics artist. Pa-illustrate po ng mga taong nakabahag at nagbabatok sila. So, pagka natapos na siya ma-edit and ipipreview na siya ng pinaka-head mo and siya na yung may final say kung okay na to for airing on Sunday. Alam niyo ba na ang baybayin ay galing sa salitang Pilipino na baybay? Ang ibig sabihin ay to spell. Kung ang ginagamit nating alphabet ngayon ay mayroong 28 titik, ang baybayin meron namang 17 karakter na may 3 patinig o vowel at 14 na katinig o consonant. Nariyan din ang guhit patayo na katumbas ng koma o pause at 2 guhit patayo para sa tuldok. Ilan sa mga lumang kagamitan na makikita sa National Museum of Anthropology ang patunay na laganap ang paggamit ng baybayin noon. As a researcher, ang pinaka-main responsibility ko is to gather information, of course, sa mga stories na i-feature namin on a weekly basis. So, nag-uumpisa ang buhay ng researcher sa paghahanap ng tinatawag namin na pitch. Okay? Yung pitch, ito yung mga worth it story na pwede naming mai-air every Sunday. So, sa segment namin or sa every Sunday, may iba't iba siyang segment. So, nung time ko, 7 segments kami. So, iba-iba yon. We have food segment, we have drama segment, we have yung fun lang. And meron din kaming yung pinagtatagpo na segment. So, iba-iba siya. Depende siya sa magiging lineup. Okay? And then, nagbe-brainstorm kami muna with associate producer. So, yung associate producer, siya yung tutulong sa amin para mag-grasp more kung ano pa yung what's in it in the story. Ano yung nandoon na beneficial sa tao. Ito ba ipapatok? Because nasa media industry tayo, dapat patok to sa masa. So, dapat yung story nyo pang masa din. Okay? And then, once na nakapag-brainstorm na kami, bubuo kami ng isang buong episode and then ipapa-approve namin to executive producer. Okay? So, executive producer naman, kapag okay sa kanya yung naka-line up, sa kanila ito itataas to our program manager. Okay? So, si program manager na yung magde-decide if ito bang particular story is na-approved na, go na for deeper research or tumba or hindi, palitan siya. Okay? So pag nakabuo na tayo ng na-approve na segments, doon na si
si associate producer mag-a-assign to the researchers. Okay? During my time, one story, one researcher. Okay? So sa team naman ng per story or per segment, binubuo ito ng segment producer, researcher, cameraman. So, very challenging siya sa part ng researcher kasi sa'yo nakasalalay yung pagtayo o pagtumba ng storya mo. So, pag hindi masyadong strong yung research materials na nag-gather mo, definitely matutumba siya. Okay? Ang tendency nun, maghahanap ka ng panibagong storya para mapalitan yung storya na natumba. So, very crucial yung part ng researcher. Okay? Once na nakapag-research na ng malalim yung program researcher, gagawa siya ng tinatawag namin na research materials. Okay? Itong research materials, naka-outline siya. We are also in charge of logistics. We are also in charge of props, permits, and materials na gagamitin pa. Lahat ng materials, especially kung merong reenactments, merong setup, merong peg na tinatawag, or magkagawa ka ba ng music video. So everything na coordination kay researcher yun. So napaka-broad talaga ng work ng researcher. Okay? Second person dun sa segment is yung segment producer. Okay? So segment producer din yung nag-write na ng script. Okay? So segment producer / writer, isang tao na yun. Okay? So kapag napatayo mo na yung storya na yon, pupunta na si segment producer to area. Let's say yung shoot nyo is sa Cebu, and then dapat naka-ready na yung location. So kung ang peg ni segment producer is nasa background is mga halaman, or ang background is kusina, or kung ano man yung peg ninyo, dapat naka-ready na siya. Para pagdating ni segment producer, interview na siya. Okay? So pag natapos yung araw na yon, at na-gather na ni segment producer lahat ng details or interviews na kailangan niya, mag-uusap na si segment producer and si researcher kung ano yung mga kailangan pa the next day. Let's say, Mark, kailangan ko ng location for sit-nurse. Kailangan ko ng location for gen seats o general sit-nurse. And kailangan ko ng crowd. Kasi let's say, papalutuin natin yung case studies, then papatikimin natin sila. So, pag pinatikim natin sila, kailangan din natin ma-interview yung nagtikim. So, ang tawag doon is upshot. So, yun, habang ginagawa niya, may nagsasalita, upshot yun. Pag natapos na yung shoot, nasa editing na yung segment producer, pahinga na ng researcher. So, ipanalangin na lang natin na wala nang pahabol shoots kasi kailangan ka doon if ever man. So, yun yung buhay pag nasa media ka. Wala kaming requirement kung anong oras kami pumasok. So, kahit pumasok ka ng 1:00 ng hapon or 10:00 ng tanghali or whatsoever, as long as na provide mo yung details na kailangan nila, okay ka na. So, ganun ka-flexible yung media.